Which of the following is a civil right protected under the Philippine law? Civil right ha, hindi universal right. Medyo magkaiba yun. Ano po? Kasi may mga bagay na minsan ay hindi naman karapatan ng ibang tao sa ibang lugar. Halimbawa, komunista sila. Wala naman talaga silang freedom of expression. Kasi pwede silang ipahuli ng gobyerno kapag nagsalita sila laban dito. Sa atin, may freedom of expression. Ganun din. Ano po? Pero kapag ikaw po ay nang hikayat ng rebellion, sedition, okay, again, maaari kang mahabla dun. Okay? Ano sa tingin niyo yung answer dito? Is it the right to participate in government? Is it the right to free businesses? Is it right to privatize public property? Okay? Or is it the right to unrestricted hunting? Okay? Ano daw pong civil right ang pinoprotektahan ng gobyerno natin? Okay, may iba-ibang sagot. Sabi niya dito, may letter A, may letter A. Okay? Now, the right that is under the protection natin, okay, is indeed the right to participate in the government. Very good. So we do have the right to participate in the government, such as running for specific positions in the government. May karapatan po tayong tumakbo sa anumang posisyon. Isang example lang po yun para mag-participate sa government. Ano po? So hindi siya limited to certain types of people. Kaya nga ang limitation nga natin sa mga government offices ay ang tawag dito? Able to read and write lang. Ano po? So nakakalungkot man, pero ang reason behind doon is para kahit sino maaring tumakbo sa posisyon na yun. Pero syempre, alam mo naman na kung ang tao ay hindi naman kilala, kahit tumakbo siya dyan sa posisyon na yun, wala siyang pag-asa. Ano? So, sa tingin ko, meron ding consideration na gawin sana. Hindi nga sila na ng CSE. Hindi nga nila kailangan ipasa ang CSE para sila po ay mapaupo sa anumang posisyon sa sa anumang pong government official position. Ano po? Pero yung mga empleyado, kailangan pinasa nila yung CSE exam.